So, for today's video, we're doing the mac and cheese. Hindi na tayo gagamit ng water, but rather milk. So, ang ginamit ko is yung fresh milk. Baka naman, magnolia. So, straight na tayo ng milk. Instead na mag-water pa tayo. So, you need to season it. Season natin ng salt and pepper. Same thing lang din sa pagluto nyo ng pasta. Ang difference lang, instead na water, we're using and a bit of oil. So we'll be using Aldo macaroni. That's long. This is how it looks. Patayin lang natin siyang gumuna. Medyo matigas. And then later, saka natin gagawin yung next step. Because gusto natin umalis sa mga bagay, this is optional. Ito yung meron kami sa bahay. Because ayaw naman natin na plain lang yung mac and cheese natin. So gusto natin may konting protein. So we're going local. Instead na ham, I'll be using langganisang lokban. Ayan. So lagyan muna natin ng water. The 6 pieces will be used as protein, then some mac and cheese, and then yung 4 pieces would be used as garnish later. Dahil mac and cheese, lalagyan na natin siya ng cheese whiz. Yung original, this is half. So, lagay lang natin. Stir lang natin until halong-halo. So stir lang natin. Kita natin nag-change na siya ng color. Kanina from white na white, now it's turned into a pale orange peach, a pale peach. Ang ganisa is still. We'll be adding in yung magnolia quick melt cheese. Add lang natin. Maganda yung quick melt kasi. So this is our longganisa. Medyo crispy na siya. Kapag yung crispy na siya, kukuha tayo ng pang garnish later. Lagay na natin yung garlic. Lagyan na din natin yung onions. Mas malaki yung pang garnish. Kasi sa dun sa natirang longganisa bits. Oo, papadasan ito. Pero hindi na siya after boiling. And then hintayin lang natin na maluto pa ng konti yung onions and garlic. Kita ko sa inyo kung gaano siya ka-creamy. Ayan. Ito yung consistency na hinahanap natin. Kasi ilalagay pa naman natin siya sa oven later. Lagay na natin yung ating longganisa. Sauteed longganisa. Para may konti ng protein. Yung mac and cheese. This is Pinoy style ha. And kung bakit lang ganisa, syempre, we're promoting everything Quezon. So this is how it looks. Sisimmer lang natin siya. And then, kapag medyo mas thicker na dito, lagay na natin sa oven. So, ipi-preheat natin yung oven. Ayan, while we're
simmering the mac and cheese. We're preheating the oven for 150 para paglagay natin, mainit na siya. So yeah, I think this is the consistency na nahanap natin. Ayun na. Oh. We'll still put it naman sa oven. So, ito-transfer natin sa Pyrex. So we're transferring. Medyo mainit. Kaya, is ganda. Pa siya kayang i-pour. So this will be our first layer. So that's layer 1. When you're halfway through, lalagyan natin ng cheese and then ng cheese roux sa gitna. So ganyan ang itsura niya and then lagyan ko siya ng roux. Kanina gumawa ako ng roux. Para wala siyang dry pag nilagay na siya sa oven. So, lalagyan natin siya ng cheese, quick melt cheese na tinunaw. Malinis po kamay ko. Okay ba siya? And then, para magkaroon ng crust, dadayain natin kasi wala tayong croutons. Pag walang croutons is to use the panko or the Japanese breadcrumbs. Sprinkle lang natin. And then of course, it will help kung lalagyan natin ng bits of butter. Lagyan ko din ng bits of butter. Random lang. You just put in, alternate ng cheese yung bits of butter. First layer natin, ganyan yung itsura niya. So, ito, yung finished product bago natin ilagay sa oven na preheated for 150. So, ilalagay na natin. So, we'll just wait 10 minutes for 170. So, ito na. Lamigin lang natin. Pero look at it. Sobrang yummy. Wait. Look at it. Ooh. So, ayaw naman natin yung sunod yung ibabaw. So, yan yung result. Palamigin lang natin. And then, we'll taste test. So, ito na. Kuha tayo. Kulang pa siya. Pero, I like it this way para pag ni-reheat, hindi pa siya madodry out. Toasted na yung ibabaw na. So, we're gonna do the taste test. Ito yung nakuha ko. Let's try it. This is mac and cheese. Kunin natin yung mga toppings. Mainit pa. This is my lunch. Kulang pa siya sa baking hours. Kasi saging pa din sa ilalim. Marami pang sauce. Pero I like it that way. Para kapag nireheat siya, hindi pa siya madadry out.
Sobrang creamy. Look. Look, 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 look. Look. It's oozing cheesy hot. So, if you have nothing to do, sobrang yan, try nyo. And then this is, nung nakaraan, we have the avocado toast as breakfast sandwich. Now we have avocado shake. Both creamy. This one is full of umami and very cheesy. This one is smooth, buttery, and bit sweet. So I hope nag-enjoy kayo and nagutom. That will be all. Ta-ta! Ta-ta!